Grabe. Sakit. Sakit ni nangtod. Ano trail to? Hindi pang tao to eh. Guys, sabi niyo 8/9 lang yung nangtod, bakit ganito? May knife edge ng giting-giting, may boulder ng apo, maraming river crossing. Mas puta, yung ascent dito, hindi makatao boy. Gustuin ko man na hindi uminto guys, hindi talaga kaya. Nagka-cramps na yung paa ko dalawa. Kung may pagpipilian, halos lahat siguro pipili ng mas madaling daan. Pero minsan, tayo na mismo ang pumipili ng mahirap. Hindi dahil gusto nating mahirapan, kundi dahil may mga bagay na hindi mo mararanasan kung hindi mo pagdadaanan. So tara, unti-unti natin to. Tuhugin agad. Kaya't samahan nyo kong abutin ang tuktok na tinaguriang hard to reach ng Panay Trilogy. Sa sobrang moderno ng buhay ngayon, minsan nakakalimutan na natin paano mamuhay ng simple. Kaya mula Cebu, dumayo ako ng Panay, hindi para mag-relax, kundi para subukin na naman ang tibay at tatag na aking sarili. So, we're here at the police station, guys. Bago namin tahakin ang kamundukan na nangtud, kailangan muna namin maglagin sa police station na Temderaremo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit may day zero. Pero mahalaga ang mga hakbang na to para ligtas naming matawid ng mga sapa na nangtud. Dahil sila rin ang tumutulong sa amin kung sakaling may mangyaring masama. Bago namin simulan ng hike na to, matutulog muna kami kila Tatay Nitoy, ang tanyag na guide dito sa nangtud. Ano pangalan mo bro? Justin pala to eh. Sinalubong kami ng mga kasamahan nila Justin dahil din ang kayang tawirin ng van ang mga kalsada na nasira na. Palubog na rin ang araw nang dumating kami kila Tatay Nitoy. Kumain na rin kami, nag-ayos, nag-socials at nagpahinga na para sa batinding lakaran bukas. Alas 6 na nang simulan namin ng paglalakad. Medyo may kaba pa sa akin dibdib. Dahil alam kong hindi ito yung typical na hike lang. Dulas pa. Okay pa doon mag-ano? Dapat doon lang tayo. Dami! Nahati ang nangtud sa 4 na terrains. Ang una naming tinahak ay ang walang katapusang river crossing sa gitna ng napakatarik na araw. Dito pa lang, napapasuko na ang ilan dahil hindi pwedeng katawan lang ang puhunan. Pati ang tatag na yung sarili ay talagang susubukin. So, ito yung trade-off pag open trail. May kita 4 na oras rin naming tinahak ang nagbabagang river crossing ni Nangtud. Kasabay ng mabigat na bag ay mga bato na tila dudurugin na yung paa sa sobrang tigas. Nagpapapaya kayo sa tinola? Oo, kapapaya sa tinula. Pwede rin sa yote. Pag walang papaya, sa yote. Papaya sa tinola? Pagkatapos ng mahabang lakaran ay matarik na assault na bago ang knife edge. Kaya nagpahinga muna kami at naligo para bahagyang ma-cool down ang aming mga sarili. Pagkatapos ng napakainit na river cross ay susunod na namin ang napakasakit na assault bago ang knife edge. Grabe. Sakit. Sakit ni nangtod. Dito, bawat takbang ay hihilain ka pababa. Hindi pwede dito ang malakas lang. Dapat may determinasyon kang malagpasan ang huling pasakit ni Nangtud bago ang campsite. Hi guys,
So, nandito na ako sa baba ng knife edge. Yan ata. Tingnan nyo na lang. Kapagod. Tumayo boy. Legit boy, sakit. Ang sakit ng ng tod. Grabe. Grabe, mas mahirap na ang tod guys kaysa madyaas. I swear. Okay lang dito pag maulan. Ang init ng namin. Tapos ngayon, uulan kami. Hayop na yan. Malala na yung fog, oh. Pangit ng guys. Characteristics. Sa dulo na knife edge, nandun yung nandun yung campsite. So, dito ako nagpahinga dahil open trail na naman ulit. Tapos bakbakan na naman sa init. Pagkatapos itong open trail guys, is knife edge na. And ayaw ko kasi tumigil sa open trail guys kasi ang init, nakakalula, grabe. So yan yung sinasabi ko sa yung knife edge guys. Tara, unti-unti natin to. Tuhugin agad. Gustuin ko man na hindi uminto guys. Hindi talaga kaya. Nagka-cramps na yung paa ko dalawa. 20 kg kasi yung load ko. Dahan-dahan lang guys. Tutulong na nga yung sipon ko. Konting-konti na lang guys. Kawawa naman kayo pag di ko kayo pinakita. Ako na nag-hike para sa inyo hindi nyo na kailangan pumunta dito. Oh my days. Nice na. Last push! Konti na lang! Grabe trail nyo dito sir. Ganda. Pasado alas 2 na marating namin yung campsite. Dito na rin kami nagpahinga at nag-set up ng aming mga camp. Hi guys, tapos na kami mag-set up ng camp. Tapos uminom na sila ng tubig doon. So, anong comment ko sa Mount Nangtud? Grabe yung Nangtud, guys. Yung yung river trek talaga yung Pero grabe, muntik na kong maging kwento dun eh. Okay lang sana kung river trek lang. My boulders. Ang hirap dun. Pero parang na-refresh naman ako pagkatapos ng ligo. Yung bote na pinang-iwang. Hey guys, so kakatapos na namin kumain. Hindi namin matulog ng maaga kasi 2 AM kami gigising para mag-ride out bukas. Yun, see you at day 2. Yun, day 2. Good morning guys. So, summit day and tapos na akong mag-pack. So, bali pala sa guide natin is dalawa lang sila. Mag-alas 4 na magsimula kami maglakad. Tanging huni ng mga kuliglig lamang ang naririnig namin sa mga oras na to. Steps guys. May owl boy. Nagtitingala. Yun nagtitingala sa atin boy. Galing. Grabe. Kuyang guide, lakas. Lakas mo sir. Nandito na yung mga guide dogs Cookie! Cookie! Come here! Ara boy. Nalambing mo boy. Pagod ka boy. So, hinihintay pa namin sila guys. Ito na si Cookie. Meet our guide dogs. Cookie and Dudoy. Asan si Dudoy? Dudoy! Bait-bait ni Cookie boy. May gitis at kalating oras kaming naglakad sa dilim bago kami dumating sa water source. At dito na rin kami kumain at naghintay sa iba pa naming mga kasama. Hi guys, so it's currently 5:30 ngayon. Kita nyo ba? So, dito na kami sa rancho. And kasama ko si Kuya Guide. Lakas, sir! Ano pangalan mo, sir? Toto? Ay, ka pala si Toto. So, si Sir Toto, Dito na kami sa rancho. 5:30. Ganda dito, boy, Kaya ayaw nyo mag-hike.
Nood na lang muna kayo dyan. Target ko marating ang tuktok bago magtanghalian upang hindi ako gabihin pabilik sa campsite. Ngunit bago namin marating ang summit ay papasok pa kami ulit ng Mossy Forest. Nakakalain mo pader sa tarik. Dadaan din ulit kami sa knife edge bago pumasok ulit sa gubat. At ang pagkatapos ng walang katapusang gubat ay ang tinatawag nilang EBJ Peak. Isang oras bago ang summit. Ito, bangin yan, oh. Puta, grabe guys. Grabe yung pinagdadaanan namin dito, boy. Huwag niyo na subukin. Pero syempre, pag gusto niyo, punta kayo dito. Grabe yung buhay to. Nagpatag din siya, guys. Yes. 1 hour in mo lang, mamamatay na ako dito. Syempre, laban pa rin. Magas tayo eh. Puta, ito na yan. Hayop. EBJ Peak. Alas 8 na ng umaga nang marating namin ng EBJ Peak. Magit kumulang 4 na oras din naming nilakad ang masukal na kamundukan na ng TUD. Mula EBJ Peak kaya na raw namin lakarin ang natitirang bahagi ng 30 minuto. Kaya nagpahinga muna kami rito bago namin ituloy ang pag-akyat. Base sa aking pananaliksik, ang EBJ Peak ay pinangalan sa yumaong gobernador ng Antique na si Evilio P. Javier na nanguna sa unang trailblazing expedition ng naturang bundok noong 1970. Dahil sa sobrang sukal ng bundok, hindi nagawa ng grupo nila na mapuntahan ang pinakamataas na bahagi na ng TUD. Kaya dito na sila ni camp bago bumalik. Kalaunan, nang matunto ng Antique Mountaineering Society ang buong ruta at ang totoong summit, pinangalan nila ang lugar na EBJ Peak bilang parangal sa yumaong gobernador at sa pagtatangka nitong abutin ang summit ng TUD. So ride out na kami, guys. Hindi na namin hintayin yun, layo pa yun. 30 minutes, 1 oras naman balikan daw. Summit, papunta dito. Kaso parang hihintayin ko rin si Lazar, wala akong cellphone eh. Wala akong picture. Na ano kasi, nalublob kahapon. Sa tubig. Oh, muntik na akong ano rin eh. Puta! Woo! Ayop ka! Ah! Shit! Shit! Ah! Shit! Ah! Ah! Lakas! Ah. So yun guys, we've reached the summit of Mount Nangtud at 8:30 AM. So, nag-ride out tayo sa campsite ng 3:30, 3:40 ba yun? So, 5 hours ata. 5 hours lang. 5 hours sa campsite to summit. Puta, sarap. Sarap mabuhay, boy. Grabe yung dinanas ko, boy. Pero, worth it. Grabe. Katapos ito, Boracay na ako eh. Let's fucking go, guys. Kita kits. Hey guys, so we're here at the summit and it's currently 9:30, 9:25 pa lang. Nung babalik na kami sa campsite. Hindi na namin sila inintay, guys. Kanina pa kami dun eh, 1 oras na kami dun. Magsasalubong naman kami dun sa EBJ ata. Grabing trail to. We're here at EBJ Peak. Time check, 9:47, 20 minutes.
Hi guys, kain muna kami dito. Nakaubad na ako. Grabe. Dito ako kakain sa ilog para all-in-one relaxation para fulfillment. Puta lamig ah. Yan ang gusto ko. Dito na ako kakain guys. Mag-balance ka naman. Utang na mo, may ahas. Malaki? Video mo. Ayun, maliit lang. Ano ahas yan? Saan? Hindi ko nakikita. So yun guys, dito. Muntik na maapakan ni Sardasin yung ahas. Matag. Twelve 26 na guys. Wala puta. Hi guys. Lalakad na naman. Maliligo. Namiss ko bigla badyasa. Kinabahan ako dun ah. Sa ko na haba eh. Kinabahan ako dun eh. Hindi. Ang bihirang trail ko tan. Good morning guys. Day 3. Uuwi na kami. Grabe. Sakit ng paa ko guys. So, break camp na tayo. Naglakad kami ng halos 9 na oras kahapon, papuntang summit at pabalik sa campsite. Huling araw na ngayon at pabalik na kami sa bahay nila tatay ni Toy. Pero bago namin magawa yon, kailangan namin babay ng lahat ng inakyat namin nung day 1.
Tapos na, boy. Guys, uuwi na kami. Ano masabi mo, boy? Sobrang hirap. Sobrang kunat. Sa pamumundok, hindi nasusukat ang isang tao sa dami ng bundok na nakyat o sa bilis ng pag-abot sa tuktok. Dahil sa uli, hindi naman iyon ang tunay na laban. Minsan, ang pinakamabigat na hakbang ay hindi ang pakyat, kundi ang pagpiling tahakin ang daang alam mong magiging mahirap. Maaring totoo nga na hindi lahat ng mahirap ay maganda, pero sa paglalakbay na ito, natutunan ko ang mga bagay na tunay na maganda ay kadalasan pinaghihirapan. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit may mga taong paminsan-minsan na pinipili ang mahirap na daan. Salty o sa ako yan. Ito ba yan? Hi, it's me Nomad Vega. And if you enjoy watching contents like this, please hit subscribe and comment down below for our next adventure. Goodbye.